wala akong nakikitang ang mga poste. Alex naman eh. Oh my God. My dudes! Welcome to another video. Today, ngayong araw, re-reactan natin ng house construction update ni Ma'am Alex Gonzaga. Let's go! Dito na tayo sa ating bahay. Ito ang update, house update natin. Ay. Oh, nice! Very nice. Okay, so ang ganda ng kanilang proposed exterior perspective. They went with this medyo modern Mediterranean na style. So when we say Mediterranean, it is characterized by mga arches. And then yung kanilang roof eaves, meron tayo nitong decoration dito, which some people call eaves brackets or corbels yung tawag dyan. Ito yung contractor ko. Ang tagal-tagal na oh. Niloloko ata ako. Papatulpo ko na kayo. Balik niyo yung pera ko. Wala kang binibigayan eh. Puro kami paluwan. So ito yung aming back door. Iniba ko. Hoy, halika Yung na. front Huwag ka na door, muna usually mag-vlog. nasa unahan. Ako, iniba ko tong bahay ko, kakaiba to. Back door ang tawag ko sa unahan. So, ito yung aking pinagmamalaki. Balik tayo dito. Let's talk about the construction site nila. Makikita natin marami tayong exposed na pipes, lalo na dito sa sahig nila banda rito. Ayan, exposed yung kanilang electrical conduits. And kung makikita natin, gumamit sila ng orange na PVC pipes, which is actually good. Dapat talaga rigid na pipes or conduits yung gagamitin nyo sa anything embedded. Kasi pag yung ginamit nyo dyan, yung flexible na conduits ay pwedeng mag-snag yung electrical. So just in case in the future may kailangan kang hatakin na wires or linya, may hirapan ka hatakin yon as compared sa rigid na pipes na tulad nito. Now, Tito Oliver, paano mo naman nalaman na electricals yung dumadaan dyan sa pipe niyan at hindi tubig? Because, one, ay pag tubig yan or clean water or potable water yung dumadaloy dyan ay kadalasan ginagamit na kulay ng pipes ay blue. Samantalang ang mga orange naman na pipes ay ginagamit for electricals tulad nito or sewage and sanitary lines na kadalasan nahanap natin sa ating kitchen or toilet and bathroom. So, ito yung aking pinagmamalaking stairs. Oh, First of okay. all, gusto ko magpasalamat sa aking Arky at syempre sa aking ID Interior. Yan sila. Pause natin, my dudes. Balikan natin dito. Oh my God. Ang ganda ng stairs ni Ma'am Cathy. So yung ganitong klaseng spiral na stairs, hindi kadalasang ginagamit sa residential dahil one, sobrang hirap i-perfect nito. So dahil sobrang hirap niya ma-perfect ay magiging magastos siya and matagal to gawin. Kasi when it comes to anything curved, tulad nito, kailangan flat na flat itong ating side na yan. At kailangan yung curve natin is continuous siya na curve. Now, one advice ko para dun sa mga gustong gumawa ng anything curved sa bahay nyo is do not use high gloss paints or glossy na mga pintura yung makikintab dahil i-emphasize nun yung mga imperfections. Stick to matte or flat na paints, yung hindi masyado makintab. Yun nga lang yung downside ng mga ganong klaseng paints is mabilis sila madumihan. So, go for the in-between, which is yung eggshell finish or semi-gloss. Tapos ito yung kusina ko. Oh, hindi na Complete na tayo. Complete. Oh, that looks actually nice. Okay, so for their kitchen, Ma'am Alex went for this unusual na layout, which is the double galley na layout. So, ang galley layout ay parang dalawang counters lang, tapos may alley ka in between. Pero yung ginawa nila dito is tatlo yung parallel na countertops nila and then meron pa silang isang perpendicular na countertop dito. One of the challenges ng ganitong klaseng kitchen na meron tayong sink dun sa center island natin is kailangan nyo mag-embed ng mga pipes dun sa slab nyo. Tapos, kung yung slab nyo is slab on soil, pag nagka-problema yung pipes doon, ay mahirap siya i-troubleshoot, my dudes. Speaking of pipes, my dudes, ang typical pipe na ginagamit sa ganitong klaseng sitwasyon ay ang orange PVC pipes. At isa sa mga trusted brands na available sa market ay ang Moldex Orange na unang nakapag-patent ng air and watertight seals para sa clean-outs at P-traps para iwas tagas ng amoy at iwas bintang sayo na nasobrahan ka sa kakain mo ng kamote at beans. If you know what I mean. Now, ang common na problema sa kitchens or toilets or downspouts ay pag may bara. Hindi nyo na mabuksan yung clean out or yung P-trap caps. So, sinolve ng Moldex ang problema na to by having smooth and precise na threads dito sa caps nila para madali siya ma-unscrew. And not just that, pati na rin yung loob ng pipes at fittings nila very smooth para ma-avoid ang debris buildup kung saan nagsisimula yung clog. And you know what they say, kung saan may kidlat, there's clog. 3 hours ko inisip yung joke na yun. Wow. Anyway,
Pipes ang isa sa mga bagay na hindi mo dapat aalalahanin. And super hassle i-troubleshoot pag sa pipes ka nagka-problema. So look for trusted brands like Moldex na #1 pipe manufacturer sa Pilipinas na almost 60 years na gumagawa ng premium at durable pipes. So kung tumagal ang Moldex ng ganito, most likely tatagal din ang tubo ng buhay mo. Ito yung mga Lalagay ng magiging zero namin, sa no? Wow. Super nice. Ganda Glass ng box lang renders. nakakagawa niyan. Tapos ito Oh, may pa-autograph pa si Ma'am Kathy. I mean, Ma'am Alex. So, yung pag-autograph ni Ma'am Alex dito sa designs is a proof na, yes, approve ko na yan, pwede nyo nang gawin. So, para in the future, just in case nakita ni client na, ganito ba dapat? Yes, ma'am. Ito po, pinirmahan nyo po. So, there you go. Solid, hard evidence. So, this is to protect the suppliers and the designers as well as our clients. So, it works both ways. Tapos ito naman yung laundry area. Dito mapupunta ang mga Ano? money Ronnie, asan Then yung dito yung mga panel labahan. box Tapos mo? ito yung sampayan. Nice. Okay, so katabi ng kanilang laundry area yung sampayan. That is a big brain move, mga bros. Now, one thing lang na hindi ko nakikita dito and kadalasan nakakalimutan ng maraming tao, sometimes including me, ay yung exhaust ng kanilang dryer. And yung problema pag walang exhaust at proper fresh air supply yung ating dryer, ay magiging inefficient siya. Kasi yung hihigupin niya lang na hangin ay yung moist air na binuga na niya. And dahil moist air nga yung binubuga niya, mas mabilis rin na amagin itong area natin na laundry. It's gonna become moist. And you know what they say, you can't spell laundry without dry. So ito na yung second floor and this is the color na. Ang ganda ng color na napili ko. This is a little bit of white. It's white and beige. Maganda actually yung kulay na napili mo, Ma'am Alex. I like it dahil very, very cozy siya tingnan, lalo na dito sa shot na to na medyo maliwanag. Ooh, damn. Parang gusto ko matulog na lang dyan sa kanilang hallway. It's very, very nice. Now, there is one thing that really caught my eye. Tingnan natin yung ceiling nila ay meron siyang pagka-arch na mahaba. So, we could call this arch ceiling or more technically called barrel vaulted na ceiling. Tapos ito naman yung aking closet. So perfect. Luwang, ah. Nakakasyala talaga yung may mga ganitong aircon, di ba? Sala-syalahan. Pero alam nyo, design. Walang lumalabas na lamig. Ito naman. I like that they used centralized air conditioning system dito sa kanilang rooms. Kasi kung babalikan natin yung isang kwarto, ayan, meron silang split type na air conditioning which is very, very common. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-aesthetic tignan. Mukha kayong may printer na nakadikit sa pader nyo. Yun nga lang yung mga centralized air conditioning systems is parang prinsipe. May kamahalan yung mga yan, my dudes. It's expensive. Ito naman ang magiging haven namin ni Mikey. This is gonna be our bathroom. Nice! I like the Kasi ito master naman ang bathroom, my magiging closet ni dudes. Mikey na slash closet ko din. Kasi lalagyan ko yan ng mga basta. Kung titignan natin yung pader, may dinikit yung kanilang designer or contractor na tinatawag namin na mock-up tape. So parang ito yung mock-up or kunyari yan na yung mga cabinet. So this represents the divisions ng cabinet doors para makita kung comfortable ba si client sa ganong klaseng setup or kung meron siyang gusto baguhin. So Pero ang ganda ng effect dito, tira mo, Covey style. So, ang ginawa ko talaga dito is West Hollywood Mediterranean style. With a very minimum and modernization. Shit. Ano tawag doon? Modern way ang aming ginawa. So, yung mga... ayun, so tama yung hula natin na Mediterranean, yung inspiration nila dito. Yun nga lang may nabanggit si Alex na parang West Hollywood, which I'm not that social to know what that is, but i-research ko yun mamaya. So, there you go, my dudes. It is okay to not know things as long as you will know it later. Hindi, parang mali. It is okay to not know things as long as hindi mo sinasadya na hindi mo alam. It is okay to not know things because in the future you could just research it and know it already. Let's just move on, my guys. Basement. Nice. So, dito tayo ngayon sa basement. Ito, nakita nyo, naglalaban na si Jenilyn dito. Ito yung magiging parking. Tapos, ito yung drivers. Tapos, dito naman ang mga yaya natin. Kasi, syempre, ayaw natin silang pagsamahin. Dahil pag pinagsama natin sila, makakabuo sila ng The Great Trinity. Tapos, ito yung CR ng mga yaya. Tapos, ito. So, wait lang, my dudes. Parang may napansin ako dito sa kanilang basement. Wala akong nakikitang ang mga poste. Although, kung titignan natin dito, yung mga pader nila
makakapal siya, my dude. So, I'm guessing na yung ginawa nila dito ay load-bearing na lang yung mga pader para wala ng mga poste. So, when I say load-bearing, kadalasan gawa siya sa reinforced concrete. And then, meron tayong mga steel bars sa loob nun. That is engineeringly designed by an engineer. Nag-iimbento na ako ng terms, pero yun nga, kinocompute ng mga engineers na imbis na magpo-poste ka, yung pader mo na lang yung poste mo. So that's basically what a load-bearing wall is just a poste na mukhang pader. Knowledge. Tapos ito yung magiging dirty kitchen. So ang pinaplano ko sa dirty kitchen ay stainless kitchen, everything para sa restaurant. That's a so good naman, idea. ginagamit namin to, magpapabraces ka ng ngipin or related. Alex naman eh. Kung naaalala niyo dati, may swimming pool dito. Ngayon, tinanggal na namin kasi nga nagrereklamo na rin yung mga kapitbahay kasi nga, syempre, nalalagyan ng mga tubig. Tapos pag umuulan, nagkakaroon ng mga lamos. Pasensya na kayo mga kapitbahay. So, iniisip ko, it's either, wag na lang kasi mukhang malaki-laki rin ang magagastos. Fish pond. Fish pond or billiard pool. Or magpatanga-tangahan na lang tayo, maging pool-pool. Comment down below kung kailangan ko bang lagyan ng pool dito. No need. Imbitahan mo na lang yung asawa ni Ma'am Tony. Meron ka ng pool. Si Direct Pool, Sir Yano. Crappy joke number 10. With that joke, dito na natin tatapusin itong ating video. So all in all, I really like yung pagkaka-renovate at pagkaka-design ng bahay ni Ma'am Alex. Top tier yung kanilang design. Especially yung mga arches, I'm a big fan of that. And maganda yung pagkaka-balance ng modern and Mediterranean style dito sa bahay ni Ma'am Alex. So I cannot wait for it to be finished, Ma'am Alex Buchanan. Pa-like, share, and comment na itong video na ito, my dudes. Kung gusto nyo namang mag-improve ng onte yung mga tito jokes ko. Flying peace!